Buenos dias, damas y caballeros. It seems week after week, nadadagdagan yung basehan ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte para i-impeach siya sa pwesto as Vice President of the Philippines. At meron na nga silang clear basis dyan, yung 125 million confidential funds for year 2023 na hindi na-explain ni Sara sa last budget hearing dyan sa Kongreso. At on top of that, hindi pa nga nasimulan yung discussion ukol sa 550 confidential funds. 400 dyan sa Office of the Vice President and 150,000 million from the Office of the Department of Education. At ngayon, sa budget hearing sa Department of Education dyan sa Kongreso na naungkat naman ng mga congressmen na 5.69 billion na budget sana for the program for feeding program ng DepEd ay na-mishandle at resulting in losses to the government at lalo ng mga estudyante. So this came about either because of incompetence on the part of the Education Secretary, and that is Sara Duterte, or corruption. So dalawa lang man. Na which kahit either of the two ay pasok na pasok sa basis ng impeachment, which is culpable violation of the Constitution because of the oath she swore to save the public and safeguard public interest, including our money, and betrayal of public trust. Na we have trusted her we have entrusted her with our money. Ang pera ng DepEd or ang budget ng DepEd is almost 1 trillion yearly. The biggest among all the departments in the country, among all the departments under the executive branch of government or under the office of the president. So lumabas sa budget hearing, according to now Education Secretary Sani Angara, ay malaking kawala sa publiko yung budget para sa feeding program, dahil sa buong taon na nandun si Sara ay ang daming problema na kaapekto dito, tulad yung missing milk. Grabe naman. Pati gatas, pag nakawan nyo pa, missing milk, saan napunta yun? Pati gatas na lang, pag interesan nyo pa. Moldy Nutribans, yung bulok na Nutriban, bulok na tinapay na binibigay sa estudyante, buti hindi na food poison yung mga estudyante dyan. Kawawa. Mga mahirap ng mga estudyante ng public school, ibibigay nyo pa ng bulok na tinapay. Ako naman, I know that because I'm a proud product of the public school in my barrio Manikaan. That's why very loyal, love na love ko yan barrio ko, kasi I studied, my mother who is the assistant principal made all of us study dyan sa public school para makatikim kami how it is to study in a public school. Lahat kami, although high school, sa private school na kami sa Ciudad na, which is far away from our barrio. Pero proud product rin tayo ng public school, at dumaan rin tayo sa mga Nutriban at saka yung mga soup na malunggay. Malunggay soup. Okay talaga yun noon. I miss that. Ha?
Andres Jacinto, product ka rin ba ng ng public school? Manikaan Elementary School. Yan. Diyan, kaya diyan natin itinayo yung East Zamboanga Business and Events Place na negosyo natin. So, sabi ni ni DepEd Secretary Angara ay medyo palpak daw or palpak talaga yung 2023 School-Based Feeding Program, SBFP, for 2023 dahil naka-apekto ito ng mga problema na tulad yung mga tinapay na may mga insect infected or moldy nutrients. Grabe naman kayo, mga insekto talaga kayo. Pinapakain nyo yung mga kagaya ko noon, mga public school student ng insect infested at bulok na nutrients. Wala talaga kayong konsensya. Unsanitary packaging, siguro pati newspaper binabalutan dito sa mga pati sa newspaper binabalot dito sa ito mga nutrient na ito. So unsanitary, maruming mga pakete, or mga papel, rotting food items, nabubulok ng food items and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. So siguro hindi na nilalagay yung expiry date dahil nga bulok na, embes itapon na lang, pinapakain pa para mas maraming tongpats, mas maraming kita. So yun, lumabas ito during sa hearing ng DepEd kanina and as reported by the Commission on Audit. At itong mga kapalpakan ito ay na monitor sa 21 school divisions and 10 regions in the country. Kung saan meron sila na nireklamo nila during the Duterte administration sa DepEd ay may mga non-delivery or delay sa pag-deliver ng food products or magagatas. Gatas na lang. Pinakialaman pa. At lahat ito nangyari during the time DepEd Secretary si Sara Duterte. Kaya may mga balita noon, hindi ko lang na-vlog noon, pero may mga balita noon na kaya umalis si Sara Duterte dahil tatanggalin na talaga siya ni President Bongbong Marcos. Dahil napapahiya na si President Marcos sa mga kapalpakan dyan sa DepEd. Biro nyo, hindi biro yung 5.69 billion na budget para lang waldasin or nakawan ng mga food manufacturers. At dito nga specifically nakita na pest or insect infested na mga tinapay dito, tinapay na tinatawag nila Caraban or Milky Ban and E-Nutrition squash during the infection of food commodities. At nakita rin ng COA na yung mga pagkain ay either bulok or napisa na siguro sa bad delivery. At 1,001 pieces of E-Nutriban na deliver sa Misamis Oriental ay binalik sa mga suppliers dahil bulok na mga ito. At yun nga, hindi nakalagay yung mga expiry dates. At meron rin pala nagbibigay ng mga root crops or na mga vegetables, pero nakita rin ng COA hindi maganda ang wrapping dito. At yung iba kung saan lang maruruming papel na nirap ang mga ito. So
Ah, at sana itong program na ito ay to address malnutrition sa mga estudyante kasi 'di ba na-identify nila yung malnutrition na isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang mga Filipino students sa reading comprehension. Kulela tayo sa tests na ginawa sa buong mundo, kulela tayo sa reading comprehension, sa science at saka sa math. Isipin nyo yan. So, ito sana isang solusyon dahil nakikita nila from the Duterte administration marami mga estudyante naging malnourished. So ito sanang solusyon. Pero ito, pumalpak pa rin, palpak na programa yung sinabi natin na bobotization of the Filipino people from the Duterte, from the administration of former President Duterte hanggang napunta sa administration ni Sara as DepEd Secretary, na sinubukan naman isolve ni Sara by feeding the students, pati ito pumalpak pa rin. Pumalpak pa rin dahil hindi nga na-address yung malnourished problem ng malnourishment ng mga bata dahil yun nga bulok at missing yung mga tinapay at bulok missing yung mga tinapay at gatas at bulok yung mga tinapay o expired na mga gatas. Ay grabe talaga. Pati ito ba naman? Pati ito ba naman na pumalpak pa kayo? Grabe talaga. Wala na talagang this also goes to show, guys, apart from the fact na very corrupt yung administrasyon na yun, ay tama si Maximo Dakaya, like naman, guys, para para mapunta ito sa mga inbox ng maraming tao at makikilala na talaga nila yung poor leadership quality, yung poor management quality ni Sara Duterte, na kagaya sa tatay niya, ang bagay lang talaga sa kanila ay city mayor lang talaga. Kahit city mayor nga, hindi pa nga naging very progressive ang Davao as it should be. Puro baha pa rin dyan at hindi pa rin, hinahanap pa rin nila kung saan napunta yung 51 billion pork barrel funds ni Pulong Duterte. Kaya i-like nyo para maraming tao mapapanood itong vlog natin at ma-realize nila na hindi talaga pwede. Mayor na nga, palpak. Vice Mayor, palpak, na sangkot pa sa extrajudicial killings. At naging Vice President, palpak pa rin sa DepEd. Sa Office of the Vice President naman, hindi ma-explain kung saan napunta yung 125 million na ginasta niya in 11 days. So, i-share nyo ito at mag-like kayo sa page na ito para maraming tao makapanood at malaman kung anong klaseng opisyal si Sara, na how failed a manager talaga itong si Sara, na magaling lang siya sa mga toothbrush, sa mga TikTok, sa basketball, sa pagkapapanood ng basketball, sa pag-shoot at dribble at chikinini at pa-cute at shiminet at yun, pero palpak siya as a leader or a manager of department of department as big as the DepEd. Kung sa DepEd lang palpak, kung sa Office of the Vice President palpak, mas lalo na as President of the Philippines, di ba? Andres Jacinto, thank you very much for the support sa VAT team at God's Grace and Mercy Catholic Faith. Kaya sabi ni God's Grace and Mercy Catholic Faith, Sara resign, hashtag, tama yan. Or impeach Sara, hashtag impeach Sara, tama yan.